Rumaragas ang pagpapala po sa atin lahat. Para sa ating pang-araw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 17 simula versikulo 1 hanggang versikulo 7. Mula sa distrito ng Sin, nagpatuloy ang mga Israelita at yung tuyog-to silang naglakbay ayon sa utos ni Yahweh. At sila ay nagkampo sa Refidim. Walang tubig doon, kaya't nagalit sila kay Moses. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo magagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Sagot ni Moses, ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moses. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moses kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng sambayanan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Ihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Ampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moses at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ni Yahweh o hindi. So yun na nga na yung mga Israelites nandun sa disyerto. So self-explanatory na yun na pag disyerto, natural, wala doon na tubig. Kaya yung mga Israelites, todo reklamo na naman kay Moses. Pero alam natin na provide pa rin ni Lord yung pangangailangan nila sa tubig. So lesson learned, huwag kang magreklamo kapag may pinagdadaanan ka. Kasi parang iniinsulto mo yung kakayahan ng Diyos. Oo, totoo, kaya niya mag-provide. Pero wag ka nang magreklamo. Wag mo nang kayahin yung mga Israelites na reklamo dito, sinusumbatan pa yung leader nila. So, mabuti yung leader nila si Moses. Kaya sa lahat ng leader, dapat may Moses mentality. Na pag ang leader mo nagreklamo sa'yo, tapos reklamador, tapos sinusumbatan ka pa, magreklamo ka rin sa Diyos. So, idulog mo rin sila sa Diyos. Yung lahat ng pangangailangan nila, idulog mo rin sa Diyos. So, ganun ang mentality ni Moses. Kaya, pinakinggan pa rin sila ni Lord through Moses. Kaya, ang leader mo, ginagamit siya ni Lord para magabayan ka, para i-guide ka, kasi yung mga strategy pag minsan, sa kanila binibigay, para ma-manage yung sambayanan, yung bayan ng Diyos. Kasi nga, sila ang ginagamit ni Lord, mga ka-level ni Moses. Oo, totoo na kaya ni Lord mag-provide, pero kailangan niya na may magmamanage sa kanyang sambahayanan. So, si Moses ang ginamit ni Lord. So, sa panahon natin ngayon, baka yung leader mo ang ginagamit ng Diyos. O baka ikaw mismo yung leader na gagamitin ng Diyos. So, kapag nagreklamo sa iyo mga member mo, dumulog ka rin sa Diyos. Gawin mo yung ginawa ni Moses. Kasi si Lord provider siya. At sensitive giver si Lord. Alam niya lahat ng pangangailangan mo, pati ang hinaharap mo, alam niya lahat ng pangangailangan mo, pati wants mo, pati needs. Alam yun lahat ni Lord at kaya niya yun i-provide. Kaya kung may pinagdadaanan ka, imbes na magreklamo ka, maging reklamador ka, so parang pinagdududahan mo ang kakayahan ng Diyos. Kasalanan yan. So manalangin ka na lang sa Diyos. Kasi pinapakinggan ka pa rin niya. Kung pinakinggan niya yung mga Israelites, naririnig ka pa rin ng Diyos at pinapakinggan ka pa rin niya. Kaya tigilan mo ng pagreklamo sa Diyos. At umpisahan mo nang makita ang kakayahan niyang mag-provide. Kasi kaya niya nga.